Guys, pag-usapan natin ang tungkol sa mga Chinese cars dito sa ating bansa. Dahil alam ko na karamihan sa atin ay medyo hindi pa convinced o totally hindi pa naniniwala. Yung iba sa atin ay may doubt, curious, skeptic, o somewhat na parang okay lang, di ba? Na kapag sinabi mong Chinese car yan, matic, disposable car, poor quality, low quality, pangit ang after-sales service, parts are not readily available, di ba? O di kaya mababa ang resale value. Ganon. Kaya hindi natin masisisi kung bakit yung iba sa atin ay medyo ayaw nila ng mga Chinese cars. Pero yung iba naman ay tinatanggap na nila sa kadahilanan na nakapag-test drive na sila, na-impress po sila, yung iba nakabili na, at okay naman ang after-sales service, nakakabili naman sila ng parts at naibenta pa nila ng medyo maayos na presyo. Yung iba naman sa atin ay nakapag-abroad na, nakapunta sa Thailand o China. At sa China ay siguro 70 to 80% ng kanilang mga sasakyan doon ay halos lahat EV na. Plug-in hybrid o hybrid. Katunayan nga yung mga motor nila doon ay puro electric motorcycle na. Yung mga taxi nila ay robotaxi. Autonomous driving na, mga ka-idol. Even yung mga private cars doon, may mga autonomous driving na. At standard na rin doon yung mga LiDAR na features, di ba? Pero dito sa atin, mga ka-idol, medyo mahirap kasi i-convince yung ibang nag-umpisa doon sa kanununuan na gumagamit po ng internal combustion na may magandang experience sa kanilang mga sasakyan, especially kung kayo po ay religiously naka-Toyota na noon pa. Ever since from your lolo to your parents hanggang sa'yo, di ba? Na wala ka talagang masyadong issues. Kumbaga talagang satisfied ka doon sa sasakyan mo. Yung iba naman ay ini-embrace na ang mga ganitong futuristic na sasakyan ng mga Chinese, na wherein ito yung first car namin, nakapag-test drive kami, we own one, and actually masaya kami dahil mababa yung fuel consumption o halos walang fuel consumption, and minimalist lang yung design, napaka high-tech ng kanyang features, kumbaga talagang nagre-resonate doon sa mga gadgets na ginagamit ko. At naniniwala sila na ito na ang future, nakakatulong kami sa environment. Isa pa is walang coding. Yan, di ba? So, kanya-kanya tayong paniniwala, mga ka-idol. Pero kung ako tatanungin mo kasi, siguro nandun na ako sa way na parang nasa future na tayo eh. Kung papanoorin mo sa YouTube, halos karamihan ng mga Australians, Europeans, and somewhat in Asian, Chinese cars na yung ginagamit. At yung iba nga dyan, nagsasabi na, tingnan mo yung mga gamit mo sa bahay. Halos lahat naman ng mga gamit mo o gadgets mo ay made in China. Bakit hindi ka naniniwala sa China? Well, actually, since nung 2010, nung nasa Macau, China ako, mga ka-idol, narinig ko na yan na sila yung future. Nauumpisahan nila sa infrastructure, na magiging maganda yung kanilang architectural design, engineering nila, umpisahan nila doon. Next naman is yung kanilang mga gadgets wherein talagang very competitive na, mga ka-idol, 'di ba? Sa mga American brands like Apple and Samsung. And yung ibang gadgets kagaya ng mga drones, action camera like DJI, 'di ba? Kita mo naman, nasan ngayon si GoPro, mga ka-idol? Ngayon si Apple natatapatan na ng ibang mga cellphone ng Chinese brands, 'di ba? Si Honor, yung bago nila ngayon na yung robot phone. Nakita niyo po ba 'yon? Gaano katindi 'yon, mga ka-idol?
Ganon din sa kanilang kotse. Yung kotse nila ay may AI na. Nakakausap mo na. Kumbaga talagang halos nandun na lahat mga ka-idol. At nakakapag-submerge pa sa tubig. Nakakapag-drive pa ng parallel parking. Pwede mong pag-parking ng inyong sasakyan ng kusa gamit lang ang iyong cellphone. Ah, pwede mong utusan ang iyong kotse para mag-valet para sa'yo. Ganon mga ka-idol. So, nandun na tayo sa future mga ka-idol. Hindi ko sinasabi na medyo awkward ako sa mga Chinese brand. Well, para sa akin, ito na talaga yung future. Hindi ko naman totally kinukonvince ko po kayo dahil iba naman po ang personality ng mga Pinoy. Kapag Pinoy kasi, iba. Gusto nila yung as much as possible, pwede kong ma-accessorize yung aking sasakyan ayon sa aking personality. Diba? Pwede kong lagyan ng modifications. Pero sa China kasi, iba na eh. Kumpleto na lahat mga ka-idol. Di mo na kailangan gawin yun eh. Dahil lahat ng features, nandun na lahat mga ka-idol eh. Di ba? So, para sa akin, depende na lang siguro sa buyer, no? Kung ikaw yung tipong taong maka-old school pa rin, na mahilig sa mga modifications, mahilig sa mga DIY na kalikot, mahilig maglagay ng mga accessories, at yung kotse ay for keep, dun ka sa mga ganitong klase sasakyan, yung mga traditional na sasakyan, yung mga Japanese cars, ganon mga ka-idol, o kaya American cars. Pero kapag nandito ka na sa mga Chinese cars, Korean cars mga ka-idol, iba na yung lengguwahe. Ito na yung some sort of kumbaga naka-package deal na eh. Nandun na lahat mga ka-idol. Di mo na kailangan mag-upgrades pa, di mo na kailangan mag-modify pa, di mo na kailangan maglagay ng accessories pa kasi nandun na lahat mga ka-idol. At ang downside lang dito is kailangan updated ka mga ka-idol. Kasi yung mga ganitong klaseng sasakyan kasi ay siguro may certain of years lang na pwede mong gamitin. Dahil para sa akin, siguro yung mga ganitong klaseng sasakyan ay hindi mo pwedeng patagalin ng more than 10 years. Kung tumagal man, bonus round na yung mga ka-idol. Pero para sa akin, kung more than 10 years po yan, malamang at sa malabang, obsolete na ang parts niyan mga ka-idol. Wala ka nang mabibili. At hindi mo na rin maibibenta yan ng maayos ayon sa presyo na kursunada mo. Kaya as much as possible, kung meron kang mga Chinese cars na ganito, yung mga futuristic cars na ito mga ka-idol, at kung balak mo ibenta in the future, ibenta mo ng mas maaga, ng less than 5 years. Yun. Mapapakinabangan mo pa yun mga ka-idol. Okay? So yun lang ang masasabi ko sa mga Chinese cars.